Dear Kuya Poy, ako po si Elaine, 27 years old mula dito sa Malabon. Ang totoo niyan, NBSB ako o yung no boyfriend since birth. Pero nakilala ko si Martin. Kagaya ng marami, grabe ako kung kiligin sa tuwing nagkakausap kami ni Martin. Yung tipong lahat naman tayo iisipin natin na yung taong dumarating sa buhay natin, sana siya na talaga. Tipong siya na yung the one. Pero syempre sa tuwing nagyayaya si Martin na lumabas kami para makipag-date sa akin, ay hindi ko alam kung mahihimatay nga ba ako dahil hindi ko naman naranasan ang ma-date ng isang lalaki, Kuya Poy. Yun nga lang, hindi ko alam kung dapat ba akong mag-react sa ginagawa ni Martin every time na lumalabas kami. Ang totoo kasi niyan, ilang beses na kasing nangyayari na ako ang sumasagot sa pagyayaya niya ng date namin. At siya ang manliligaw ko, ha? Ang explanation naman ni Martin, kasi raw ay naiiwan daw niya ang wallet niya sa bahay nila. Kaya sa isip ko naman, syempre, alam ko naman sa sarili ko na napapalapit na sa akin ang loob ni Martin, kaya feeling ko ay wala namang problema at binibigyan naman niya ako ng assurance na ibabalik niya naman sa akin ang inaabono ko na pang-date namin. Sa totoo lang, hindi lang ito unang beses na nangyari sa akin, Kuya Poy. In fairness kay Martin, nagbabayad naman siya sa akin sa tuwing nagde-date kami. Pero, eventually, napapansin ko lang, kulang-kulang na ang ibinibigay niya sa akin na bayad. Ako na ang lumalabas na naniligaw sa kanya. Kasi pati yung pamasahe niya ay ako na rin ang sumasagot. Ang pinakabago kong experience na kasama si Martin ay yung kumain kami sa labas nito lamang nakaraan. Ang setup, tulad ng nakasanayan, naiwan na naman niya ang kanyang wallet sa kanila. Kaya ang ending, ako na muna ang sumagot sa date namin ni Martin. At after nga namin kumain sa restaurant, may pinuntahan kaming store ng manliligaw ko. Hindi ko alam pero parang hindi maipinta ang mukha niya sa kalagitnaan ng paglalakad naming dalawa. Hinahanap niya raw kasi ang wallet niya. At sa gulat ko, nasabi ko na lang sa kanya na, di ba naiwan mo sa bahay ninyo? Hindi ko alam kung niloloko nga ba ako ni Martin matapos niyang aminin sa akin na nagbibiro lang daw talaga siya at dala naman niya talaga ang wallet niya. Binalikan namin ang mga lugar na napuntahan namin. Pero dahil sa sobrang inis ko sa kanya, dahil sa pagiging sinungaling niya, ay nagawa ko siyang iwanan, Kuya Poy. Sobra akong na-bad trip noon. Yung tipong hindi pa nga kami, pero grabe na siya kung magsinungaling sa akin. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko sa ganitong klase ng pag-uugali ni Martin. Kaya sana po ay matulungan ninyo ako. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programang Heart to Heart. At umaasa po talaga ako, Kuya Poy, na sana ay makakuha ako ng payo mula sa inyo at mula rin sa mga tagapakinig ng inyong lalong gumagandang programa. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Elaine. Dear Kuya Poy, Elaine ang naiba. Ayan, okay. Sige, Elaine ha. Eto ha, isang mabilisan pero isang madiin na paalaala para sa mga katulad ni Elaine at kay Elaine din mismo na mga kilig na kilig dahil nga ngayon pala naliligawan. Pero ito ha, ang mensahe ko sa'yo, kinilig ka na, okay na yan. Natuwa ka na sa paglapit ng isang Martin para manligaw, pero duda ka na agad kahit wala pa namang kayo. Ha? Hindi pa officially kayo. Aba, tama na. Meron talaga mga tao na nagte-take advantage. Okay lang naman na mag-share sa date ninyo. Okay lang yan, ha? Walang mali doon. Okay lang na manghiram at gumastos ka kapag ka emergency, kahit ikaw pa nga yung nililigawan, ikaw yung babae. Pero kung every time na lang ay ikaw ang taya at every time na lang na merong emergency, alam mo, kahit wag na natin pag-usapan yung pera, yung kahandaan na lang doon sa pakikipag-date, doon sa pagyayaya mo ng date, hindi lahat. Kumbaga, pupunta ka sa gyera, wala kang, meron kang baril, walang bala. Ganon, o kaya naman, dala mo yung mga bala, wala yung baril.
Oo, hindi pa pwede yan sa isang lalaki, no? Sige, lampasan natin yung pera. Baka may pera naman talaga siya. Pero kung umiiwas sa mga gastusin at siya pa may lakas ng loob na makipag-date, aba, teka lang, tama na. Oh, hindi mo kailangan na na degree holder ka para makita na ikaw ay pinagsasamantalahan. Okay? At ito rin naman ang mga paalaala sa mga babae at kahit sa mga lalaki na lapitan tayo ng mga gustong-gusto nating mga tao o ligawan pa nga tayo. Okay lang naman na kiligin talaga ng grabe. But next time, wag nang masyadong obvious dahil may mga tao talaga na mapagsamantala at gagamitin nila yung kilig mong yan pagkabulag mo para mapagsamantalahan ka at saka mo lang marirealize kapag ka nagastusan ka na, kapag ka naabuso ka na or kung ano man ang nangyari sa iyo na hindi mo magugustuhan. Doon mo lang marirealize na ay, napagsamantalahan ako noon nag-take advantage yun hindi maganda o pangit pa yung experience. Kaya control your kilig. Masarap kiligin, pero controlling nyo po iyan. Yun lang, Elaine. Dear Kuya Poy.